Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Kailan yung pagkakataon na parang nabunutan ka ng tinik sa iyong dibdib, sa iyong buhay dahil matagal kang nakatanikala, nakatali, nakabilanggo, maaring sa iyong galit, at nakapagpatawad ka, at gumaan ang lahat. Meron akong kakilala na dati siyang masigasig na laging nagsisimba, nagdarasal, naglilingkod. Pero minsan, siya ay nagdesisyong umalis sa simbahan at sa mga ginagawa niya sa simbahan. Mas binigyan ng pagkakataon yung pagtatrabaho, paghahanap buhay, wala na siyang time na magdasal, wala na siyang time na magsimba, wala na siyang time na magbasa at makinig ng salita ng Diyos. At anong nangyari? Nagkagulo ang buhay niya. Nalubog siya sa utang. Nasira ang kanilang relasyon ng mag-asawa. At hindi lang yon, nawala ang kanyang trabaho. Dito sa Ebanghelyo ngayon ay tinutulig ng mga tao si Jesus dahil nakapagpalayas siya ng mga demonyo at sabi nila galing sa demonyo ang kapangyarihan niya na nagpapalayas. At sinabi ni Jesus ay babagsak ang bawat kaharian na nahahati. Kaya hindi pwedeng galing sa demonyo ang kanyang kapangyarihan dahil babagsak. At hindi mangyayari yun. Dahil para sa Diyos, kung nasaan ang Diyos, nandun ang buhay. Sa ating buhay, malimit tayo ay masaya kung hindi natin kinakausap ang isang tao. Mas gusto pa nating wag na natin siyang kausapin dahil galit tayo. Pero alam nyo ba na sa mga ganitong pagkakataon, iyon ang inihintay ng kalaban ng demonyo. Siya ay isang leon na naghihintay ng pagkakataon na masila tayo. At ang pagkakataon na nandun ang galit, nandun ang hinanakit, nandun yung jealousy, nandyan yung envy, nandyan yung kayabangan. Yun ang inihintay ng kalaban para tayo ay pasukin niya. Ang kalaban ay pumapasok pag wala ang pagmamahal sa puso natin. Para bang isang bahay, kung bakante ang isang bahay, doon siya pumapasok. Doon ang gusto niyang pasukan. Kaya ang puso natin, kung walang pagmamahal, doon siya mabilis pumapasok. At pag hanggat hindi tayo nagpapatawad, o hindi tayo gumagawa ng maganda, siya ay tuwan-tuwa. Kanya niya tayo. Kaya nga, pag gumagawa naman tayo ng kabutihan, ng pagmamahal, ay nalulungkot siya. Nawawala siya, wala siyang magawa sa atin. Dahil nandun ang pagmamahal. Na kahit ikaw ay inaaway, nandun pa rin yung pagmamahal mo, nandun pa rin yung pagrespeto, gumagawa ka pa rin ng kabutihan, wala siyang magawa sa'yo. Dahil ang pagmamahal na nasa iyo, ang Diyos ay nasa iyo. Kaya ang solusyon pala para wag tayong gambalain ng demonyo, ng kalaban, ay gumawa ng pagmamahal, magbahagi ng pagmamahal. Ilaan natin ang ating panahon, yung panahon para sa Diyos. Punuin natin ang buhay natin ng panalangin. Punuin daw natin ang buhay natin ng mga paano kilalanin pa ang Diyos. Lumapit tayo sa Diyos upang tayo ay huwag gambalain. Pag tayo daw ay nananalangin lagi, hindi siya nakakalapit sa atin. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Na kung gusto mong ikaw ay angkinin ng kalaban, sige lang, huwag kang magpatawad. Sige lang, nandyan yung hinanakit, galit, nandyan yung kayabangan, nandyan yung pagkamataas mo. At tuwan-tuwa ang kalaban sa iyo. Pero kung gusto mo ng tahimik na buhay, sundin mo ang payo ng Diyos. Magmahal. Sundin mo ang pinapagawa ng Diyos. Sumunod sa Kanya. Hindi ka gagambalay. Itong paalala ng Diyos sa akin ngayon, kapatid, kaya nasa sayo. Ako, pipiliin ko magmahal para walang gagambala sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media.
Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.